Pumapanig ang Malacanang sa tinawag na last resort ng Department of Foreign Affairs kaugnay sa pagdedeklara ng persona non grata sa mga opisyal ng Chinese Embassy. Sinusuportahan naman ng palasyo ang paninindigan ng DFA na idaan sa diplomasya ang pagtugon sa mga sigalot sa China. Nagbabalik si Christian Bascones. Nanindigan ang Department of Foreign Affairs na maaari pang manaig ang diplomasya sa pagbibigay solusyon sa mga di pagkakaunawaan ng mga opisyal ng Pilipinas at ng Chinese Embassy. Kaugnay ito sa hiling ng ilang mambabatas na ideklarang persona non grata ang mga opisyal ng Chinese Embassy na nakabase sa Pilipinas. Una nang idineklarang persona non grata ng Municipality of Kalayaan sa Palawan si Chinese Ambassador Jing Kuan. Sabi na sa opisyal na pahayag ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro mula sa DFA, itinuturing itong last resort o huling paraan na lamang ang ganitong hakbang para maresolba ang anumang di pagkakaunawaan. The declaration of persona non grata is one of the most severe forms of diplomatic action that can be imposed by the government against foreign diplomatic personnel. While it is within the remit of the DFA, such an action is an option of last resort. Suportado naman ito ng Malacanang. Pwede naman pong pagsamahin. Pwede naman pong magkaroon ng firm action with diplomacy. Kasabay naman ang pagsisimula ng mga pagpupulong sa Association of Southeast Asian Nations sa bansa bilang tumatayong ASEAN Chairman. Naniniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may susulong na ang pagkakaroon ng South China Sea Code of Conduct na siyang magbibigay katapusan sa anumang di pagkakaunawaan ng bansang China at ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Ukol pa rin sa karapatan ng bawat bansa sa South China Sea. Kahit po nung tayo ay nagkaroon ng kapihan, sinabi din po ng Pangulo na siya ay umaasa na magkakaroon po at magkakaroon na po ng agreement regarding dito sa Code of Conduct. At pati po ang DFA, sinabi na ay umaasa sila at committed sila na ito po ay mapirmahan, magkaroon na ng tuldok para po magkaroon tayo ng Code of Conduct patungkol po dito sa South China Sea, West Philippine Sea. Naglabas naman ng opisyal na pahayag ang Chinese Embassy ngayong araw kung saan iginiit nito na tanging si Pangulong Marcos lamang ang may karapatang magpalaya sa kanya sa bansa. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.